Hello guys, good morning. Magandang umaga. Magandang umaga at mapayapang araw sa ating lahat. Lalong-lalo na tayo ay magpapasalamat sa amang may likha sa ating lahat, sa ibabaw man ng langit, sa ilalim ng lupa. Tayo magpasalamat kay Allah na binigyan tayo ng magandang umaga, bagong buhay, na sa ating pagkakatulog sa buong magdamag tayo'y gumising na ligtas. At yun ang ating maaring i-claim, na God, Allah is with us. So mga kababayan, gusto ko lang ipabatid sa inyo na ako pala ang inyong lingkod, isang OFW dito sa gitna ng silangan, na nagmamasid sa mga kaganapan sa ating bansa, sa ating sariling bayan, at higit na sa mga lahat ng isyu. Pero gusto ko lang ipabatid din sa ating lahat na kung ano man ang sasabihin ko at naririnig nyo dito sa konteksto na to, ay aking nais ipabatid na hindi ito pwede gamitin laban sa akin o anumang diskresyon, sapagkat ang sasabihin ko ay ito lamang ay sariling pananaw ko, opinyon, bilang isang mamamayang Pilipino, na katulad nga ng sinabi ko kanina, ay may malasakit sa bayan dahil tayo ay nagmamasid sa mga kaganapan at isyong politika sa ating bansa. So hindi natin kailangan ang maging isang matalino, mataas ang pinag-aralan, may degree, kundi sa isang Pilipino, mabuting mamamayan, na mayroon tayong makagagawa tayo ng pagbalanse sa mga nangyayari at gumawa ng sariling conclusion o pag-uunawa, pero hindi pwede gamitin laban sa'yo dahil sapagkat ito lamay sarili mong opinyon. So opinyon, sarili mong opinyon sa mga sinasabi, naririnig natin. Alhamdulillah. Sa mga naririnig natin at sa mga sinasabi nila, sinasabi ng kabila, sinasabi din ng kapila. Ako'y maka Duterte at katunayan noong eleksyon 2022, bago pa man ang eleksyon, ay may sinabi ako sa kay BBM, at naging conclusion ko noon, opinion ko noon, ay against him. So dahil ganon ang nangyari, at
pinili ni Sara Duterte na hindi tumakbong presidente. At kung siya sana ay tumakbo ng presidente noon, hindi ito mangyayari sa kanyang ama. So sa madalit sabi, ang mga anak natin gabayan sa tamang landas na hindi kumbaga hindi sila malihis. Hindi sila malihis sa maling daan. Dahil ang mga magulang natin hindi naman gagawa ng isang bagay na ating ikapapahamak, bagkos ito'y ginagawa nila dahil sa ating kapakanan din, ikabubuti. So the point of view doon is kung nakinig sana si Sara, yung figure na mataas na nakuha ang boto niya sa mamayan sa pagtakbo niyang vice president is pang presidente na. Yun lang doon. So yung mga nangyayari ngayon, sarili kong opinion bilang simpleng Pilipino, kung nakinig sana siya, hindi ito dadanasin ng kanyang ama na tinuturing natin na isang pambansang tatay, kung tatawagin natin ay Tatay Digong. So sabi nga ni congressman, yung kongresista na si Loestro, tama ba sinabi ko? Teka, isipin ko muna. Sabi nga ni Congressman Loestro na ano ba yun? Yeah. Mukhang nawala. Ito pala. Hindi pala si Loestro, sorry. Ang sabi ni kongresista si Madam Kimbo, Mr. Chair, let's stick to the plan and let's stick to the topic. So, okay. Sinabi mo, Mr. Chair, tulad ng sinasabi ko from the beginning sa video ito, ang sasabihin ko, although hindi na talaga effective sa ngayon ang sinasabing exercise your freedom of speech, freedom to say, freedom, hindi na. Kasi tulad ng mga nababalitaan natin is kaya sabi ko na ang maririnig nyo ngayon aking sasabihin ay hindi pwede gamitin laban sa akin sa legality o sa anuman, dahil ang sasabihin ko ay aking sariling opinyon at pananaw. Yun po yun. So sa tingin ko, ito ang nagiging pananaw ko at opinyon, kaya marapat lamang na aking sabihin dahil alam ko na ito'y aking sariling opinyon lamang. So sabi nga na ni Kimbo na let's stick to the plan and straight to the topic. Sabi nila, ang naging usapan ngayon naging usapan ngayon is yung nasa dila ako na
yung karapatan ang jurisdiction. Jurisdiction ba yun? Jurisdiction. Okay, nirepress ko lang din yung sasabihin ko. Kasi sabi ko nga, ito yung sarili kong opinion. At hindi basihang legal. So, ang sabi nila na naririnig natin ngayon is about jurisdiction. Sa ano ba ang Tagalog ng jurisdiction? Comment down below kung anong Tagalog ng jurisdiction kasi mahina tayo sa English. So, sabi nila, walang jurisdiction ang ICC. Ang mga nagsasabi niyan ay mga expertise, mga abogado, ibang mga kilalang personalidad na sinasabi nila or particular doon sa OSG, Office of the Solicitor General, at pinanindigan din niya ang katayuan niya bilang isang abogado ng bayan, hindi lang abogado ng mga opisyalis ng ating gobyerno, kundi abogado rin ng mga simpleng Pilipino. Ayon sa kanyang sinabi na pinaninindigan niya ang kanyang ipinasa o ang kanyang katayuan pagdating sa ICC sa Pilipinas na wala ng jurisdiction ang ICC to the Philippines. Maliwanag po yan na ang kanyang sinabi ay ganon. Sa kabilang dako naman, sabi ko nga, hindi mo kailangan maging matalino para gumawa ka ng sarili mong opinion at obserbasyon. Sa kabilang dako naman, si DOJ during the budget deliberation doon sa Senate. So, siya ay itinanong at nagpaliwanag ng mga ating mga senador about sa ICC, at sinabi niya, this is on record, mga kababayan, no? Kahit sabihin, hanapin niyo pa yan sa website ng sa Senado. This is on record na ang Pilipinas ay wala ng jurisdiction ang ICC ay wala ng jurisdiction sa Pilipinas. Kung sakali man na gamitin daw ang, corrected me if I'm wrong, I stand corrected, ang Interpol, dapat ang Interpol daw di umano na dadaan sa ating lokal na korte upang makipag negosasyon anumang hakbang ang kanilang gagawin. In a matter of facts, sinabi rin ng ating Pangulo na si Bongbong Marcos, ang ating presidente, pinakamamahal at masipag na presidente ng Pilipinas, na sinabi din na hindi makikipagtulungan ang government sa anumang hakbang na gagawin ng ICC, sapagkat wala ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas simula nung nag-withdraw ang nakaraang administration, President Rodrigo Roa Duterte, noong 2018, at naging effective ito noong 2019.
So, yun ang nagiging strict to the topic tayo. Stick to the topic tayo na yung about jurisdiction. So, ngayon mga kababayan, kapalangga, kabanat o ano paman ang pwede nating itawag sa ating ngayon gustuhin kong tawagin ko kayong kababayan. Kasi yun yung topic ng aking pamagat ng aking YouTube channel is Babayan Vlog 79. So yun no. So ngayon kababayan, mataas na ang araw at galing ako sa Jeddah nung kailan ba? Sabado. Umalis ako sa Riyadh noong Sabado papuntang Jeddah. At from Jeddah nakabalik ako nung Sabado ang Lunes ng umaga. Then pagdating ko sa Riyadh Lunes ng umaga, bumiyahe naman ako ng papuntang Kuryat Lunes ng umaga. At nag-deliver ako doon sa MOH. So dahil nagtrabaho tayo sa mga gamutan pharmaceutical, yun yung nagiging routine ko na bumiyahe. Tsaka sanay na rin talaga ako sa biyahe since noon pa man. So alhamdulillah, sa awa ng Diyos tayo'y ginabayan ng Panginoon sa ating paglalakbay, na tayo'y iligtas sa mga anumang trahedya at disgrasya na sa ating pupuntahan, at tayo nagpasalamat na ligtas. So ganun pa man, let's stick to the topic. So jurisdiction, ayun nangyari na ang dapat hindi nangyari, naganap ang hindi inaasahan. Ang Tatay Digong na kinikilala nating ama ng pambansang Pilipinas ay hinuli doon sa airport. Ito'y sarili ko lang opinion, pananaw na hindi pwede gamitin laban sa akin, sapagkat hindi ako abogado, hindi ako legal counsel ng magkabilang panig. Ako'y simpleng Pilipino nagtatrabaho sa ibang bansa bilang OFW para sa aking pamilya at mga mahal sa buhay, upang matustusan ang aking pangangailangan every now and then bilang isang source of income ang aking pagpunta rito, pagtatrabaho sa ibang bansa. So yun nga, nahuli na si Tatay Digong, dinala sa saan man yun. Di umano ay ginamit nila ang sa pamamagitan ng Interpol, at nahuli doon sa airport at dinala sa Villamor Air Base ba yun? Tama ba ako? At inabot din ng ilang oras, mga negosasyon. Ito yung usapan lang ng jurisdiction. At sarili kong opinion. At si kababayan pala to. At
dinala, sinakay sa eroplano, at nandun ngayon sa The Hague, Netherlands. So sa makatwid at sa madalit sabi, ang sinasabi nila na jurisdiction, wala nang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, ay pinapakita lang sa aking pagkakaunawa at pagkakaintindi at sarili kong opinion. At ang claim nila, marami daw napatay. Marami daw naging biktima ng war on drugs. Una po nating isipin at tatandaan na ang buhay ay mahalaga. Lagi po nating tatandaan yan na ang buhay at ang tao ay dapat nating irespeto at bigyang halaga at igalang ang kanyang human rights. Lahat tayo bilang isang human being, we have all of those rights. Rights nating maglakad sa kalye ng ligtas. Human rights nating umuwi sa bahay at mga anak natin na ligtas. Rights ng mga mamamayang Pilipino ang hindi bastusin sa kalsada. At rights nating lahat ang mamuhay ng tahimik. At rights natin ang mapayapa. Yun po yun, yung human rights. Speaking doon sa war on drugs na pinatupad ng ating Pangulo Rodrigo Duterte sa war on drugs, ay siya ay gumawa ng mga pasilidad. Although yung mga ibang kilalang personalidad din ay nag-donate ng mga nagpatayo ng mga sinasabi nilang rehabilitation center. Rehab. Para itong mga individual na susurrender sa war on drugs, doon dinadala sa rehabilitation center na yon para dumaan sila sa process para gumaling at magpagaling, at when the times will come, then pwede na silang umuwi sa bahay at magbagong buhay. Yung po ang purpose ng rehabilitation, para mabago ka. Kasi from the beginning of this story, during his campaign, na sinabi naman ni Duterte o ni Digong, o yung tinatawag nilang Dotae, sinabi naman ng campaign niya na layuan nyo ang droga dahil sisirain ang buhay nyo. Nagpasabi naman siya na huwag nyo sirain yung mga anak namin at yung mga bata, kasi sila lang yung inaasahan namin. Pag kami ay tumanda na, sila ang magpapakain sa amin. Ngayon kapag kasisirain nyo yung kinabukasan ng mga bata, yung mga generation na yan, paano na kami? Tama naman, di ba? Yung isang mensahe ng isang ama sa kanyang mga nasasakupan. So kaya siya nandito, tumakbong isang presidente nung mga panahon na yon, at overwhelming yung mga bumoto sa kanya. Tuloy nga, naiyak nga ako habang napapanood ko na hinuli. So, stick to the topic.
So sinabi ni Tatay, ngayon gano'n nga, sinabi ni Tatay Digong, gano'n. At marami din ang nagsabi, tulad nga, let's stick to the topic, about tungkol dun sa, mo, about na may tungkol pa. Palakpak. Jurisdiction. Sinabi ng mga opisyalis, sarap. Sinabi din ng iba, mga abogado nagsabi na wala na talagang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Sa makatuwid, sa madalit sabi, straight to the point, stick to the point, para matapos na to. Nando na si Duterte sa Netherlands. Dahik. Unang pagharap niya, binasa sa kanya, pinaliwanag sa kanya na ito ang magiging kaso sa kanya, ito yung maging ganito, magiging ganon. At pinaliwanag sa kanya na ang kaso sa kanya is crime against humanity. Naliwanag yun. At ang napatay ni Duterte, from sinabi mismo ng judge doon sa ICC, ito yung usapin na jurisdiction Sinabi ng judge doon sa ICC na ang napatay ni Digong simula napatay ni Digong. Hindi naman si Digong nagpatay nun. Pero na-charge si Digong. So, sabi ng ICC na ang napatay ni Digong daw di umano simula 2011 hanggang 2019. Okay? Pansinin nyo kailangan magiging intelligent tayo. Kahit hindi tayo doon ng bilang. Kailangan pansinin nyo. Kasi ang usapan dito, ang tinutukoy dito, ang topic dito is jurisdiction. Yun ang nakuha kong topic Toothpick, yun ang nakuha kong topika. Pamagat. Jurisdiction. Kasi yun yung yun yung laging binabanggit nila magkabilang panig. Ganito, ganon, mga lawyers, yung mga eksperto sa batas at ang mga veteranong abogado bilang isang simpleng Pilipino. Rights natin yung mag-observe kung meron talaga tayong malasakit sa ating bayan. Observe tayo. Mag-observe tayo. Magmasid tayo. Kasi mas mainam ang nagmamasid kaysa nagpatanga-tanga. Di ba? Kumbaga, meron kasi akong motto sa aking sarili. Yung word na 4 na litra lang yan Lagi ko talagang ina-applyan sa buhay ko ang salitang ang salitang stop. STOP. Although yun talaga ang naging nagiging usually ko na talagang ginagamit niya na salitang stop na ina-apply ko sa sarili ko. When during the time, it's about 2017 if I'm not mistaken. Nag-attend ako ng seminar diyan sa Philippine Embassy sa Riyadh. Mayroon akong certification yan
na nag-attend ako ng seminar, training ng safety and precaution. Basta meron ako niyan. Na binanggit doon, discuss doon yung word na stop. Kung sino daw nakakalam. So, ang ginawa ko, automatic nag-raise my hand ako. Kasi ano ko yun eh. Favorite ko yun eh. Yun talaga ang ginamit ko sa sarili ko. Yung stop na yan eh. Ako kagad yung unang tumaas. Pinatayo ako ngayon. Kahit magtanong kayo. At least pag mamaya ba, mayroon ng ano dyan. Kasama ko pa si Dominic Bisinyo. Oh. Si Dominic Babaero Bisinyo. Pero Babaero lang yung middle name niya. Babaero. Pero hindi naman siya Babaero. Baka naman i-discriminate nyo ako. Hindi naman siya babaero. Ang, correct me if I'm wrong, Bisinyo, ang middle name lang niya is babaero. Pero hindi siya babaero. Yun yung clarification ko dun sa ano niya. Dominic, pre. So, yun nagseminar kami niyan doon at nakakuha ako ng ako ang tumaas ang kamay. Ano daw ang stand ng stop? Kasi yun yung alam ko kagad. Hindi pa lang niya sinusulat pa lang niya ang silence ng stop. Tumaas na ako ng kamay. Oh, ganun ako ka. Diyos ko naman. Kaya nga ito ngayong nangyari kay Tatay Digong. Ilang araw nang nakalipas, talagang nag-isip talaga ako. Oh, nag-isip ako. Tulad ngayon, pauwi na ako ng Riyadh. Kaya gumawa ako ng video na to kasi yun talaga eh. Kailangan mo talagang maglatag ng kung ano yung nagiging observation mo base sa sarili mong opinion. Ito namang sasabihin ko, hindi pwede ito gamitin laban sa akin kasi hindi ako abogado. Ito'y lang, sarili ko lang opinion. Tsaka wala ako sa punto doon na yung tinutulig sa ako ang ating gobyerno, ang ating administrasyon. Ang sila din naman ang dahilan kaya ako nakagawa ng ganitong conclusion o opinion ko dahil sa kanila nang galing. Sa kanila nang galing. Ngayon, bilang simpleng Pilipino, ito yung naging obserbasyon ko about dyan sa jurisdiction. Katulad nga ng sinabi ko na pinanindigan ni Guevara nung SOJ sa kanyang dalawang paa na ito yung stand niya sa Pilipinas na wala nang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Yun ang topic ng ating ngayon. So, balik tayo. Pansinin nyo. Sinabi ng abogado, nung judge, nung unang pagharap ni Duterte, Tatay Digong, sa ICC, Netherlands, The Hague, na ang naging kaso niya is humanity, crimes against humanity. Binasa sa kanya, pinaalam sa kanya, na ang nagiging napatay niya, ang crime na naganap from 2011 hanggang 2019. Yun yung pansinin nyo, yung petsa at taon na yun. So since nag-withdraw ang Pilipinas ng 2018 and it was effective on 2019, pasok. After 2019, wala na talagang jurisdiction ang ICC. Wala nang jurisdiction ang ICC. Kasi kung may jurisdiction ang ICC, yung claim nila na 30,000 daw ang napatay, mabot ng 7,000. Ay bakit hindi sinabi ng judge doon, hindi binasa sa harapan ni Duterte
via the video link na ito ang napatay mo. Eh, ang napatay daw ni Duterte nung 2011 hanggang 2019, 43 lang eh. Samantala, milyon ng Pilipino ngayon ang nakikisimpatya at naging ligtas sa mga panahon na yon. Milyon ng Pilipino ang nakikinabang at masaya na naging epekto doon sa war on drugs. Yun lang pansinin nyo. Simple lang. Di mo kailangan maging matalino. Na pinanindigan ng mga ilang opisyalis na ating gobyerno at mga ilang kilalang abogado, personalidad na wala na talagang jurisdiction ang ICC to the Philippines. So yun lang ang kinakaharap na kaso ni Tatay Digong from 2011 until 2019. Maliwanag yun. Yun ang pagkasabi ayon sa aking pagkakaunawa at pagkakaintindi. So yung claim nila na 30,000 daw, nasaan? Eh yun lang naman ang binasa ng ng judge eh. Oh. So sa mga tuwid, dahil sa mga panindigan ng ating mga bisyalis sa Pilipinas, sa ating gobyerno, partikular na doon kay kay Guevara, yung OSG, at pinatunayan ng ICC na ang nagiging ni Duterte ay wala na silang doon after ng 2019. Wala nang jurisdiction. So sa madalit sabi, tama si Guevara. Kasi kung may jurisdiction, tama si Guevara. Yeah. Kaya ayun lang mga kaibigan, mga kababayan. Hindi natin kailangan gawing komplikado ang maliliit na issue. Sapagkat tayo mismo sa sarili natin, pwede tayo makagawa ng isang maayos na conclusion o sariling opinion sa mga nangyari. So, yun lang po mga kababayan. At ako'y gagawin na sa Riyadh. Nandito ako ngayon sa kalagitnaan ng disyerto. So, yun po mga kababayan, pansinin nyo lang yung dalawang litra na yon, date na yon na pinatunayan na wala na talagang salamat po.